Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang sanggol na itinuring na basura ng kanyang mga kaaway. Ngunit naging kayamanan sa piling ng isang simpleng magsasaka. Sino ang mag-aakala na ang batang pinalaki sa gitna ng bukid at hirap ay ang kaisa-isang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo? Isang lihim ang nakabaon sa nakaraan na nakatakdang gumulantang sa kasalukuyan. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? Sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings at tagumpay sa buhay. Simulan na po natin ang ating kwento. Madilim ang langit at tila nakikiramay ang panahon sa tensyong bumabalot sa kalsada ng probinsya ng San Jose. Isang gabi na dapat sana ay tahimik, ngunit nabulabog ng ingit ng mga gulong. Tatlong itim na mamahaling kotse ang umaharurot sa gitna ng masukal na daan. Sa loob ng nangungunang sasakyan, makikita ang isang lalaking balisa habang may hawak na isang basket. Siya ay si Ken. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa atin. Kapag nalaman na matanda na buhay pa ang batang ito, mawawalan tayo ng silbi. Itabi niyo ang sasakyan sa may bangin. Ngunit bago pa man sila makarating sa itaas ng bangin, isang aberya ang nangyari. Dahil sa dulas ng kalsada, nawalan ng kontrol ang driver. Tumagilid ang sasakyan at tumampas sa isang malaking puno. Sa gulat at takot na mahuli ng mga otoridad, mabilis na lumabas si Ken at ang kanyang mga tauhan. Iniwan nilang basket sa gitna ng damuhan malapit sa isang malawak na sakahan, sa pag-aakalang hindi na masasalba ang sino mang naroon. Maya-maya pa, isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Ito ay si Jomar, isang magsasakang katatapos lang mag-asikaso ng kanyang patubig sa kabila ng ulan. O, ano yun? Parang may narinig akong malakas na kalabog. Diyos ko, may aksidente yata. Bitbit ang kanyang mga sulo at suot ang kupas na kapote. Tinungo ni Jomar ang pinagmulan ng ingay. Nakita niya ang usok mula sa itim na kotse, ngunit wala ng tao rito. Habang pabalik na sana siya para humingi ng tulong, isang mahinang iyak ang narinig niya mula sa ilalim ng isang malapad na dahon ng saging. Isang sanggol! Sino mag-iiwan ng bata rito sa gitna ng ganitong panahon? Kawawa naman. Munting bata. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Binuhat ni Jomar ang sanggol. Napansin niya ang telang nakabalot dito. Isang napakalambot na seda na may burda ng isang gintong agila. Hindi alam ni Jomar na ang simbolong iyon ay ang tatak ng pamilyang Solomon. Ang pamilyang nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga korporasyon sa buong mundo. Dinala ni Jomar ang bata sa kanyang maliit na dampa. Doon ay pinatuyo niya ang bata at binigyan ng init. Bagamat tirap sa buhay, naramdaman ni Jomar ang isang kakaibang koneksyon sa sanggol. Dahil doon ay pinangalanan niya itong Rap. Rap ang itatawag ko sa iyo. Mula ngayon, ako na ang magiging tatay mo. Kahit lugaw lang pagsaluhan natin, sisiguraduhin kong lalaki kang may dangal at busog sa pagmamahal. Lumipas sa mga taon, si Rap ay lumaking masipag at matalino sa ilalim ng paggabay ni Jomar. Hindi siya tulad ng ibang bata sa kanilang baryo. Mayroon siyang taglay na talino sa matematika at abilidad sa pag-iisip na tila hindi pangkaraniwan. Sa edad na 10, tinutulungan na niya si Jomar sa bukid. Ngunit tuwing gabi ay nag-aaral siya gamit ang mga lumang libro na napulot nila sa bayan. Isang araw, habang nagbebenta sila ng ani sa bayan, isang itim na kotse ang muling dumaan. Katulad ng nakita ni Jomar, 10 taon na ang nakakaraan. Tay, tingnan niyo po yung sasakyan. Ang ganda po, di ba? Balang araw, bibilan kita ng ganyan para hindi ka na napapagod maglakad sa initan. Anak, hindi natin kailangan ng ganyang karangyaan. Ang mahalaga ay ang ating katahimikan at ang pagkakaibigan nating dalawa. Tandaan mo, ang tunay na yaman
ay wala sa bakal na gulong, kundi nasa puso. Ngunit hindi alam ni Jomar, ang kotseng iyon ay pag-aari ni Ken, na ngayon ay isa ng makapangyarihang CEO. Naghahanap si Ken ng mga lupain na bibilhin para gawing subdivision, at ang target niya, ang sakahan ni Jomar. Habang naglalakad ang mag-ama, lumingon si Ken mula sa loob ng kotse. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata ni Rap. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Ken. Bakit ang batang magsasaka na iyon ay kamukhang-kamukha ng yumaong bilyonaryo na si Don Ricardo Solomon? Imposible. Wala nang batang yun. Siniguro ko yan 10 taon na nakakalipas. Pero ang mga matang iyon, kailangan kong imbestigan na magsasakang yan. Dito na magsisimula ang panganib sa buhay ni Jomar at Rap. Ang simpleng buhay sa bukid ay maglalagay sa gitna ng isang madilim na laro ng kapangyarihan at kasakiman. Malalaman kaya ni Rap ang tunay niyang pagkatao? At hanggang kailan kaya poprotektahan ni Jomar ang sikretong kanyang itinago sa loob ng mahabang panahon? Sa paglipas ng ilang araw, matapos ang engkwentro sa bayan, hindi mapalagay si Jomar. Alam niyang may kakaiba sa titig ng lalaking nasa loob ng itim na kotse. Samantala, si Rap ay abala sa paggawa ng isang sistema ng irigasyon para sa kanilang maliit na taniman. Gamit ang mga kawayan at lumang gulong, nagawa niyang padaluyin ang tubig nang hindi na kinakailangan mag-igib ng mano-mano. Anak, saan mo natutunan ang mga bagay na ito? Napakatalino mo talaga. Kung may sapat lang sana tayong pera, siguradong malayo ang mararating mo sa pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala, tay. Hindi naman kailangan ng mamahaling paaralan para matuto. Basta magkasama tayo, masaya na po ako. At tingnan niyo po, mas mapapabilis na ang paglaki ng ating mga pananim. Ngunit ang katahimikan ng kanilang bukid ay muling nabulabog. Isang hapon, 3 itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang dampa. Lumabas mula rito si Ken, kasama ang 2 tauhan na naka-Amerikana. Magandang hapon. Ikaw bang may-ari ng lupang ito? Ako si Ken. Kinakatawan ko ang isang malaking kumpanya na nagnanais na bilhin ang buong lugar na ito para sa isang proyektong pang-industriya. Tumingin si Jomar kay Ken. Ramdam niya ang panganib. Ngunit pinilit niya maging mahinahon sa harap ng kanyang anak. Pasensya na po, sir. Ngunit ang lupang ito ay hindi ibinebenta. Dito na ako tumanda at dito ko na rin balak palaki ng aking anak. Ito lang ang tanging kayamanan namin. Kayamanan? Ang lupang ito'y tuyot at puno ng putik. Narito ang tseke. 5 milyong piso. Sapat na ito para makalipat kayo sa lungsod at mamuhay ng marangya. Pirmahan mo na ito. Nagkatinginan ang mag-ama. Para sa isang magsasaka, ang 5 milyong piso ay isang panaginip. Ngunit alam ni Jomar na ang lupang iyon ang nagligtas kay Rap noong sanggol pa ito. Paumanhin po, sir. Pero sabi ni tatay, hindi lahat ng bagay ay may presyo. Ang aming pagkatao at ang mga alaala rito hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Maaari na po kayong umalis. Nagulat si Ken sa tapang ng bata. Muli, tinitigan niya ang mga mata ni Rap. Doon niya nakumpirma ang kanyang hinala. Ang katalinuhan sa pananalita at ang tindig ng bata ay eksaktong katulad ng kanyang dating amo, ang yumaong si Don Ricardo Solomon. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga ang batang iyon. Kung malalaman ng Board of Directors na may buhay pang tagapagmana, kukunin nila sa akin ang lahat ng kapangyarihang pinaghirapan ko. Sabi ni Ken sa kanyang sarili. Umalis si Ken nang hindi nakukuha ang perma ni Jomar. Ngunit bago siya sumakay ng kotse, nag-iwan siya ng isang babala. Magsasaka. Pag-isipan mong mabuti. Ang pera ay madaling tanggapin. Pero ang galit ng mga makapangyarihang tao ay mahirap takasan. Babalik ako. At sisiguraduhin kong sa susunod, wala na kayong magagawa. Nang makalayo ang mga sasakyan, niyakap ni Jomar ang kanyang anak.
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang nagsimula na ang paghahanap ng mga taong nagnanais na burahin ang nakaraan ni Rap. Kinagabihan, habang maimbing na natutulog si Rap, kinuha ni Jomar ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng lupa. Doon nakatago ang telang seda na may bordang gintong agila at isang maliit na kwintas na may pendant na letrang S. Patawarin mo ako, Rap. Hindi ko gustong ilihim sa iyong katotohanan. Pero natatakot ako na kapag nalaman mo kung sino ka talaga, ay mawala ka sa akin. Pero mukhang hindi na kita mapoprotektahan sa dilim. Bulong ni Jomar. Samantala, sa isang mansyon sa lungsod, binabasa ni Ken ang isang lumang report. Isang investigasyon ang isinasagawa niya tungkol sa aksidenteng nangyari 10 taon na ang nakakalipas. Napag-alaman niya na may isang saksi pala na nakakita sa isang lalaking may bitbit na sanggol matapos ang banggaan. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi pwedeng mabuhay ang bata ngayon. Tawagan niyo ang ating mga tauhan. Gusto kong mawala ang magsasaka ngayon at ang bata. Sa paraang magmumulang aksidente lang ang lahat. Isang madilim na plano ang nabubuo. Sa kabilang banda, si Rap ay nagsisimulang managinip ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang malaking bahay, isang lalaking nakasuot ng suit na nakangiti sa kanya, at ang tunog ng isang kotseng mabilis na tumatakbo. Magigising kaya si Rap sa katotohanan bago mahuli ang lahat? O tulay na silang lalamunin ng panganib na dala ng mga itim na kotse? Huwag kayong bibitiw dahil sa susunod na bahagi, isang aksidente ang muling mangyayari na magbabago sa tadhana ng ating bida. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng mapayapang buhay ni Jomar at ng masamang balak ni Ken. Ngunit sa likod ng banta, isang hindi inaasahang pangyayari ang maglalapit kay Rap sa kanyang tunay na pinagmulan. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos, isang matandang lalaki ang nawala ng malay sa tapat ng dampa ni Jomar. Diyos ko! Rap! Tulungan mo ako! May matandang lalaking nakaandusay sa labas! Mukhang inatake siya ng sakit sa puso! Mabilis na kumilos si Rap. Gamit ang kanyang talino at ang mga halamang gamot na itinuro ni Jomar, ginawa niyang lahat para gisingin ang matanda habang hinihintay na tumila ang ulan. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Don Teodoro, ang ama ng tunay na ama ni Rap, na lihim na nag-iikot sa probinsya para maghanap ng balita tungkol sa nawawalang apo. Nasaan ako? Sino kayo? Huwag po kayong matakot, Lolo. Ligtas po kayo rito sa amin. Uminom po muna kayo ng mainit na tsaa para po gumaan ang pakiramdam ninyo. Habang pinagmamasdan ni Don Teodoro ang bata, may kung anong pintig sa kanyang puso ang nagsasabing kilala niya ang batang ito. Ang paraan ng pagkilos ni Rap at ang malasakit nito ay labis na nagpahanga sa kanya. Napakabuti mong bata. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin. Bihira na mga batang katulad mo na may busilak na puso sa gitna ng hirap. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay muling nabulabog. Isang pangkat na mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa loob ng dampa. Ito ang mga tauhan ni Ken na kanina pa nagmamanman. Nandito lang palang matanda. At kasama pa ang batang pinaghahanap ni Sir Ken. Kunin niyo sila! Huwag niyong sasaktan ng anak ko! Lumayo kayo sa amin! Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nahulog mula sa istante ni Jomar. Ang lumang kahon na naglalaman ng telang seda na may gintong agila. Nang makita ito ni Don Teodoro, nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon ang selyo ng kanilang pamilya na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanyang apo. Tegel! Kilala niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Ako si Teodoro Solomon. At ang batang ito ay ang apo ko na ninakaw ninyo sa amin 10 taon na ang nakakalipas. Nabigla ang mga tauhan. Hindi nila alam na ang matandang kanilang sinusundan ay ang mismong may-ari ng korporasyon na pinagsisilbihan nila. Sa takot na makulong, mabilis na nagpulasan ang mga tauhan ni Ken. Ngunit huli na ang lahat.
dahil nakatawag na ng tulong ang mga gwardya ni Don Teodoro na kanina pa rin naghahanap sa kanya. Dahil doon ay naiwang tulala si Rap. Tumingin siya kay Jomar na ngayon ay umiiyak na sa isang sulok. Tay, ano po ang ibig sabihin nito? Bakit sinasabi ni Lolo na apo niya ako? Hindi ba ninyo ako tunay na anak? Anak, patawarin mo ako. Iniligtas kita mula sa isang aksidente. 10 taon nang nakalilipas. Mahal na mahal kita, Rap. Pero ang katotohanan ay hindi ako ang iyong tunay na ama. Ikaw ay nagmula sa isang pamilyang napakamakapangyarihan. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa dampa. Ang batang pinalaking magsasaka ay biglang nalaman na siya pala ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa mundo. Ngunit sa halip na matuwa, niyakap ni Rap na maigpit si Jomar. Kahit sino pa po ang mga magulang ko, kayo pa rin po ang tatay ko. Tay, kayo ang nagpalaki sa akin. Kayo ang nagturo sa akin ng kabutihan. Hindi po yun mababago ng kahit anong ginto o yaman. Jomar, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa pag-aalaga sa aking apo. Pero ngayon, kailangan nating harapin ang taong nagtatangkang pumatay sa inyong dalawa. Si Ken ay kailangan magbayad sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Ken, nang malaman na nabigo ang kanyang mga tauhan at natagpuan na ni Don Teodoro si Rap, ay naganda na para sa kanyang huling akbang. Plano niyang itakas ang lahat ng pera ng kumpanya at sunugin ang lahat ng ebidensya, kasama na ang buong baryo ni na Jomar. Magagawa kaya ni Rap at Don Teodoro na pigilan ang kasamaan ni Ken? At paano tatanggapin ni Rap ang kanyang bagong buhay bilang isang bilyonaryo habang nananatiling tapat sa kanyang pinagmulang bukid? Abangan ang susunod na bahagi ng ating kwento kung saan ang katalinuhan ni Rap ay gagamitin niya sa loob ng boardroom para bawiin ang nararapat sa kanya. Dinala ni na Don Teodoro sina Jomar at Rap sa lungsod. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rap ang naglalaki ang gusali at ang marangyang buhay na dapat ay sa kanya noon pa. Ngunit sa halip na mamangha, mas lalong naging mapagmatsyag ang bata. Alam niyang sa likod ng mga makinang na salamin ng kumpanya ay may mga taong nais siyang mawala. Samantala, sa loob ng Solomon Grand Tower, nagaganap ang isang emergency meeting. Si Ken ay nagpapanggap na nagdadalamhati sa pagkawala ni Don Teodoro, habang lihim na nililipat ang mga pondo ng kumpanya sa kanyang sariling akaunta. Dahil hindi pa natatagpuan ng ating chairman, bilang CEO, ako muna magdidesisyon sa lahat ng transaksyon. Pirmahan niyo ang dokumentong ito para sa pagbebenta ng ating mga lupain sa probinsya. Ngunit bago pa man may pumirma, bumukas sa malaking pintuan ng boardroom. Pumasok si Don Teodoro, diretsyong lakad, at sa tabi niya ay isang batang lalaki na bagamat nakasuot ng simpleng damit ay may tindig na parang isang hari. Kasunod nila si Jomar, na kahit kinakabahan ay nananatiling matatag para sa kanyang anak. Itigil ang botohan! Mukhang masyado ka nagmamadali, Ken. Hindi pa ako patay. At mas lalong hindi pa nawawala ang tunay na tagapagmana ng korporasyong ito. Nabitawan ni Ken ang kanyang ballpen. Namutla siya nang makita si Rap. Ang lahat ng mga miyembro ng board ay nagbulungan. Manghang-mangha sa pagkakahawig ni Rap sa yumaong si Don Ricardo. Don Teodoro, ligtas po kayo. At sino itong batang kasama nyo? Isang magsasaka. Sigurado ba kayong hindi kayo nalilinlang ng mga taong ito? Ang tanging nanlilinlang dito ay ikaw, Sir Ken. Alam kong tungkol sa mga itim na kotse. Alam ko rin ang tungkol sa pagtatangka ninyong bilhin ng aming lupa para lamang itago ang inyong mga krimen 10 taon nang nakakalipas. Nagtawa na ng ilang kasama ni Ken. Minamaliit ang kakayahan ng isang bata. Ngunit hindi sila handa sa susunod na ginawa ni Rap. Inilabas ni Rap ang isang maliit na tablet. Isang device na binigay sa kanya ni Don Teodoro kanina sa sakyan. Habang papunta tayo dito,
Tiningnan ko ang inyong financial records. Nakita ko mga butas sa inyong auditing. Mayroong 3 bilyong piso na nawawala sa pondo ng kumpanya at napupunta sa isang shell company sa ibang bansa. At ang perma sa bawat transaksyon, sa iyo yun, Ken. Nagkagulo ang boardroom. Ang katalinuhang ipinakita ni Rap sa pagsusuri ng mga komplikadong numero ay hindi mapapantayan kahit ng mga eksperto. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng board na ang isang batang pinalaki sa bukid ay may ganitong klaseng talas ng isip. Ken, tapos na ang paghahari mo. Lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng ating mga abogado. Ngunit bago ka kunin ng mga otoridad, gusto kong makita mo ang batang tinangka mong burahin sa mundo. Sa galit at kawalan ng pag-asa, sinubukan ni Ken na sumugod. Ngunit mabilis siyang naharang ng mga security guards. Habang inilalabas si Ken sa gusali, lumingon siya kay Rap na may halong takot at pagsisisi. Pagkaalis ng mga gwardya, hinarap ni Rap ang board members. Hindi ko po hangad ang inyong yaman para sa aking sarili. Ang gusto ko lang ay katarungan para sa aking ama at para sa taong nagpalaki sa akin nang may dangal sa gitna ng hirap. Itinuro ni Rap si Jomar. Doon, sa harap ng mga pinakamayayamang tao sa mundo. Binigyan ng parangal ni Don Teodoro si Jomar. Mula ngayon, ang pamilya ni Jomar ay bahagi na ng pamilyang Solomon. Ang lupang kinatatayuan ng inyong dampa ay itatabi natin bilang alaala ng kabutihan. At si Rap, siya ang magiging bagong mukha ng ating pundasyon para sa mga batang nangangailangan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, may isang huling sorpresa na naghihintay kay Rap. Isang lihim na iniwan ng kanyang tunay na ama na matatagpuan sa isang lumang vault sa loob ng mansyon. Isang bagay na hindi pera, kundi isang mensahe na magpapabago sa pananaw ni Rap sa mundo. Ano kaya ang nakasulat sa lihim na iyon? At paano haharapin ni Rap ang hamon ng pagiging isang secret billionaire habang nananatiling simple ang puso? Matapos ang kaguluhan sa boardroom, dinala ni Don Teodoro si Rap sa pinakasentro ng kanilang mansyon. Isang silid na puno ng mga alaala ng kanyang yumaong ama na si Don Ricardo. Sa gitna ng silid ay may isang antigong vault. Ibinigay ni Don Teodoro ang susi kay Rap. Anak, ang yaman ng ating pamilya ay hindi lamang nasa bangko. Ang iyong ama ay may iniwan sa iyong lihim na hindi kayang bilhin ng pera. Buksan mo ito. Sa dahan-dahang pag-ikot ng susi, bumukas ang vault. Ngunit laking gulat ni Rap nang makita niyang hindi ito puno ng ginto. Sa halip, mayroon itong mga sako ng iba't ibang uri ng mga buto ng halaman. Mga plano para sa mga paaralan sa probinsya at isang sulat na may pangalan niya. Para sa aking anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo ng iyong daan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pag-upo sa mataas na gusali, kundi ang kakayahang magtanim ng pag-asa sa mga taong walang-wala. Gamitin mo ang ating yaman para sa mga magsasakang tulad ng mga taong nagbigay sa atin ng pagkain sa pagkainan. Nakasulat sa liham. Napaluwa si Rap. Naintindihan niya na ang kanyang ama ay may malalim na pagpapahalaga sa mga taong katulad ni Jomar. Lumingon siya kay Jomar na nakatayo sa may pintuan. Nahihiya pa rin sa karangyaan ng paligid. Tay Jomar, halika po rito. Ang yaman po pala natin ay hindi para tayo lang ang maging komportable. Ang bili ng tunay kong ama ay ituloy ang nasimulan niyo sa bukid, ang magbigay ng buhay sa iba. Sa ilalim ng pamumuno ni Rap, sa gabay ni Don Teodoro, nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi naging tipikal na billionaire si Rap. Sa halip na mamahaling kotse, nagpatayo siya ng mga modernong pasilidad para sa pagsasaka sa kanilang lumang baryo. Ang dampa ni Jomar ay hindi giniba. Ginawa itong museo ng inspirasyon na nagpapaalala na ang isang tagapagmana ay maaaring magmula sa putikan. Si Ken at ang kanyang mga kasabwat naman
ay tuluyang napanagot sa batas at nahaharap sa mahabang panahon ng pagkakakulong dahil sa kanilang mga iligal na gawain at pananabotahe. Lumipas ang ilang taon, isang araw, isang malaking pagtitipon na naganap sa San Jose. Naroon ang lahat ng mga magsasaka. Sa entablado, nakatayo ang isang binata na may taglay na talino at kababaang loob. Si Rap Solomon. Marami ang nagtatanong sa akin, ano raw ang pakiramdam na maging pinakamayaman sa mundo? Ang sagot ko ay simple lang. Hindi ako naging mayaman dahil sa pera ni Lolo. Naging mayaman ako dahil sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang magsasakang tumanggap sa akin nung wala ako kahit na ano. Tay Jomar, ang tagumpay na ito ay para sa iyo. Nagpalakpakan ang lahat. Niyakap ni Rap si Jomar sa harap ng buong mundo. Ipinakita ng kwentong ito na ang tadhana ay maaaring paglaruan tayo ng panahon. Ngunit ang ating mga prinsipyo at ang mga taong nagmahal sa atin ang tunay na magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Mula sa pagiging sanggol na itinapon sa kalsada hanggang sa pagiging lider na nagpabago sa buhay ng libu-libong tao, si Rap ay nanatiling anak ng magsasaka sa puso at diwa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang lihim na mga itim na kotse ay nagbunga ng isang bagong pag-asa para sa lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsunod sa 5 bahagi ng ating espesyal na kwento rito sa Tamokski TV. Sana ay nakapulot kayo ng inspirasyon na ang tunay na yaman ay wala sa bulsa, kundi nasa kabutihan ng ating puso. So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.